Hi guys, okay, so continuation tayo ng discussion natin about the astronomical observation. So ito guys, rarely na lumalabas din itong topic na to sa board exam, pero pag lumabas to, mahirap siyang masolve kung hindi ka familiar sa kanya. Okay, so now let us discuss about this topic about celestial sphere and then the PZS triangle, no? So ano ba yung PZS triangle na yan? And then ano tong celestial sphere na to? Okay? So, ganito siya guys, no? So, ito is makalumang ano na rin to guys. Study na rin siya na kasi nung unang panahon, no, yung mga tao is pag walang magawa kapag gabi nakatingin lang sa sky, no? And then nakikita nila through their observation nakita nila na yung mga stars parang paulit-ulit lang. Okay? So, kung malba, may nakita silang isang pattern ng star sa sky. So parang at a certain period of time, uulit lang. Makikita nila na, ito ulit yun ah. So they assume na yung mga stars na nakikita nila is naka-fix, no, sa sky. So meron siyang fixed position. At inassume nila no nung time na yon na yung Earth is parang siya yung center, nasa gitna siya at umiikot, no. Kumbaga may isang sphere na nagko-contain ng mga stars na yon, no? Na sinasabi nga nila na yung mga stars na yon is meron silang fixed location. Okay? Ngayon, ang pag-uusapan lang natin dito kung ano yung ways na ginawa nila, no, or kung ano yung mga measurements na ginawa nila to define yung locations or position ng mga celestial bodies natin, no? Kung sa mga previous discussion natin, ang ina-analyze nating mga points or objects is or yung positions nila, no, ng mga points or objects na within the earth, no, yung dati na mini-measure natin na sa surveying. So ito naman, how do we locate naman yung mga points or objects na outside na ni earth, no? So ganun siya. So with that, gaya ng sinabi ko, so sabi ko nga merong sinasabi na parang sphere. For example, ito siya. So kunwari sphere na lang yan, guys, no? And then yung center nga is si earth. Ayan. Na dahil sobrang laki kasi niyan, 'di ba, ng sphere na 'yan, no? Given that infinite ang radius dahil malalayo ang star, so assumably, pwede nating sabihin na yung Earth is just a point, no? Kumbaga siya yung center ng sphere. But for the sake of our discussion, gawin natin siyang ano muna, sphere na lang din, no? Kasi ganito 'yun, no? Kung paano ka nagme-measure ng mga points or objects sa Earth, ganun din halos yung mga terms na kung paano mo nilolocate yung points or objects sa sphere, sa celestial sphere na yan. Okay, so for the sake of our discussion, ano muna siya? Gawin muna natin siyang sphere. And then, i-identify natin, no? Ayusin ko nga, guys. So, kunwari, ito siya. So, di ba yung axis ni Earth is tilted from the vertical? Ganyan siya, no? So, ito yung lumalabas na kanyang North Pole. Ito yung kanyang South Pole. So, zoom in pa natin para, ay wala na pala. Last na yan, no? So, kung yan, perpendicular to that, ito yung equator. No? And then, ano pa ba? So, drawing tayo ng mga longitude lines. Ganyan. And then, latitude. Okay, so sabi ko nga kung paano tayo nag-measure sa Earth, no? Almost ganun lang din yung mga terms or pag-measure dun sa ng points sa celestial sphere. Okay? Ganito 'yan, guys, no? Now, let us extend this line. Okay, wait lang. So extend natin 'yan. Sana okay lang siyang i-extend. Mukha pa rin sana siya ng line. Okay? And then on the other side, ayan, no? So, ayan, no? Tumabingi siya, guys. So, balik natin siya medyo sa gitna. Op. Ayan, no? Dito. So, dahil in-extend natin siya, so this point now is tatawagin natin siya as the celestial North Pole. Okay? Celestial North Pole. Na ang symbol na ginagamit sa kanya is letter P. So, with that,
makikita mo na yung mga ano no, symbols no sa PZS triangle. So siya na yung P. Pero wala pa tayong nakikitang triangle. No? Siya yung celestial North Pole, and then ito naman, ang tawag dito, di celestial South Pole. At ang ginagamit naman na symbol ay P prime. Okay? So, extension. Ngayon, ganun din sa equator. Extend natin to. So, i-freehand ko na lang, guys. Oops, ayan o, pwede naman na. And then, gawa lang tayo ng isang great circle. Ayan, wait lang, nanginginig. Okay, gawa lang tayo ng great circle passing through dun sa equator na yan. So, ito is sinatawag natin as the celestial equator. Okay? So, ayan na siya. Now, ganito, no? Sabi nga natin, we assume that every stars or every celestial body is located dun sa celestial sphere na yan, sa surface niya. So, lagay natin this, for example, dito na lang, no? So, lagay tayo star. Ayan siya. Siya ngayon yung tinatawag nating S. No? Siya yung S. Referring sa star, or kadalasan, ayan, pwede ring sun. Okay, siya kasi yung common star na kinukuhaanan nung location. Okay? Or any stars, no? Ayan, define natin as S. Andiyan siya. Okay? So, yan muna siya. Ngayon, how do we observe ba? Paano natin ino-observe yung position na itong star na to? So, syempre, kailangan define mo na yung location ng observer. Okay? So, drawing tayo ng observer dito. So, sana okay lang yung blue. Para medyo maiba lang siya. So, gawin natin observer dito. Wait lang guys ha. Ayan. So, dito, may tao dito. Nakatayo siya dyan. Ayan yung observer. Okay lang? So, mamaya identify natin, no? How do we identify yung position ng observer na yan? Then, how does it relate dun sa mga position dun sa celestial sphere? So, may tao dyan, no? Yan yung observer. So, ang gagawin niya, titingin muna siya directly up the sky. Okay? Directly up the sky. So, that would mean, yung mineasure niya, okay, yung direct vertical distance na to, okay, titingin siyang directly above. So, may point siyang matatamaan dito. Okay? At yung point na yan ay tinatawag na zenith. Zenith, or siya na yung Z. Okay? Later on, mapapakita na natin yung triangle, no? Because we already have yung P, we already have yung S, we already have yung Z. So, yung point directly above the location of the observer, okay, touching yung celestial sphere, is sinatawag natin as the zenith. And then yung point directly below, okay, ito naman ay tinatawag as nadir. Okay, which is symbolized by Z prime. Okay, so ayan na siya. And then yung directly horizontal, no, from measured, no, from the location ni observer, so meron siyang parang horizontal. Ayan. So we can create, I guess, yung another great circle here. Okay, parang ganyan. Oh, yeah. Ayan, no. So kumbaga yung horizontal, no, from the location ni observer, tinatawag naman ito guys as the observer's horizon. Yan, kita ba yung sinusulat ko?
Okay, so yan yung horizon niya, no? Yung horizontal circle na yan. Okay, so na-identify ko na ba yung mga points na mahalaga? So ito tinatawag to guys as ano, no? Polar axis. So baka lang kasi lumabas sa board exam, no? At least na ano natin, familiarize tayo. No, ito ay polar axis. Okay. So ngayon, ito na yung PZS triangle. Gamit tayo ng kulay green siguro. So this one. And then this one. And then ito. Okay? So yan yung triangle, no? So familiarity lang tayo dito guys, no? So definitely yung triangle na yan is a spherical triangle, no, wherein yung mga sides niya, 'di ba? Pag pinag-uusapan natin spherical triangle, yung sides niya is defined by angle, no? So wala tayong ano dito mga distances na ano linear. So yung mga sides niya is defined by angle din, no? Central angle. Okay, so paano natin ina-identify yung mga sides niyan? Yun lang mahalaga guys, no? Ma-identify mo yung side. So side PZ, side PS, saka side ZS. Okay? So start tayo dito sa side PZ. Okay? So punta tayo sa Earth muna. So halimbawa ito yung Earth. And then ito yung equator, no? So lagay lang tayo dito. At let's say for example, andi dito ka guys. Andiyan yung observer. Ayan. So how do we define ba yung location ni or nung point na to, no? Or yung location ni observer guys. So di ba ang gagawin natin, pwede natin kunin yung kanyang longitude or also yung latitude. Di ba yun yung nagde-define longitude sa latitude. So ang mahalaga lang naman dito guys is yung latitude. So halimbawa ganito no. Di ba ito yung mga latitude natin, yung mga ganyang lines na yan. Ayan. So para ma-identify natin yung value nung ano niya, nung latitude niya, paano tayo nagme-measure ng angle? 'Di ba? We start from equator, 'di ba? Ito yung 0. And then pupunta tayo dun sa location niya. Ayan, no? Ito yung angle na kukunin natin which is the latitude. Okay? Which is what? Ang maximum niyan, kung 0 to, papunta dun sa pole, ito ay 90 degrees, no? Kasi 'di ba mini-measure natin diyan guys is yung ano, central angle. So parang itong angle na to, ayan oh, ayan yung 90, 'di ba? So for the specific location ng observer, so parang ganito 'yon. Ito 'yon. Yung angle na to would represent yung latitude niya. Okay lang, gets ba yun guys? 'Di ba? That is on how do we define yung latitude or yung position ni observer. Now, if that is the case, no? Zoom in tayo dito. Parang ito 'yon, no? Parang ganyan 'yon. Which is what? 'Di ba itong Earth kasi para siyang similar sphere dito sa celestial sphere. Na if you will project that, ito 'yon, no? And then, no, nagets niyo ba? 'Di ba ito may maliit ako ditong nilagay kanina na parang angle. Balik na tayo. Delete. Ayan, no? So ito, in-extend ko lang siya papunta dun sa celestial sphere natin. So that's why asa na? Extend natin, no? Ito yung isang extension. And then ito, yung isang red na to, ang extension niya is this one, yung papuntang zenith. This one. Okay? So ayusin ko lang guys, wait lang. Okay, so kumbaga guys, kung ito yung location mo sa Earth, no, andi dito ka,
parang sa zenith, ito yung location mo kung nasa celestial sphere ka. Parang gano'n lang naman yun, guys. Okay? Ito yung location mo sa Earth. Ito yung imaginary location mo kapag sa celestial sphere ang pinag-uusapan. So, definitely, ito, tatawagan din natin to guys as the latitude. Ito ay latitude. Okay? So, same with dito kanina. Ito yung latitude mo. So, ito rin yung latitude nung zenith, nung Z. Okay lang? So, sana nag-gets yan guys, no? And then yung remaining here, di ba sabi ko nga, yung total neto, papunta dito sa pole, katulad dito, is 90 degrees. So, ganun din ito, which is, ayusin ko lang guys. Papunta dun sa pole, which is the celestial pole naman. So, ito ay also 90 degrees. Na itong remaining distance na to, which is yung side ZP, okay, gamit tayo ng yung green, okay, itong side na to, ay tatawagin natin yan guys as the co-latitude. Na kapag binigay yung latitude, so paano mo kukunin yung co-latitude? Eh di simply 90 minus yung latitude. Okay, nagets ba yun guys? So, ayan, identify na natin yung isang side. So, ang tawag pala sa side CP or PZ ay co-latitude. Okay, so next. So, as you can see, yung reference niya is from the celestial equator or from the equator. No? Diyan ka nagme-measure. So, another measurement na binabase natin sa equator is ito. So, generate ako ng line dito, I guess orange. So, from North Pole, and then dadaan tayo sa star. So, kikreate tayo ng line dito na papuntang equator. Ayan. Na-guess nyo ba? So, pangalanan natin to guys as the heavenly body. No? Example is yung sun or star. Ayan. So, going back dun sa kulay orange na ginawa ko. So, another na 90 degrees dito is yung itong line na to na nanggaling from the pole, North Pole, na dadaan sa star and then magta-touch dun sa equator. So, at total niyan ay 90 degrees din, no? Katulad nito. No? From pole din yan, di ba? From pole papuntang equator. So, ngayon, ano to? Anong tawag dito? Sa side na yan and then also dito. Okay, so identify na natin, no? So, ito, hanggang dito, ito ay tinatawag as declination. Declination. And then, ito naman, doon na tayo sa side nung triangle, no? Side PS. This one. Ito ay tinatawag as polar distance. Okay? Wherein polar distance plus this declination, equivalent siya sa 90 degrees. Okay? So, na-identify na natin yung two sides. So, ito na tayo sa side ZS or SC, no? Kahit ano doon, no? Side CS. Ayan. So, mas maganda. Okay, so wait lang guys, so hopefully nakasunod pa kayo, no? So, mas maganda guys, i-drawing natin to separately para mas ma-imagine natin siya. So, parang ito yung circle natin, no? So, dito tayo sa gilid. Okay, ito yung zenith, di ba? Z, which is ang reference niya yung vertical. No? For example, ito na lang yung Earth, no? Gawin na natin siyang point. And then, ang kapartner niya, kung vertical yan, ang kapartner niya is itong horizon. Okay? So, kanina yung magkakapartner, kung pole ang pinag-uusapan, di ba ito pole, ang kapartner niya is itong celestial equator. Kasi, from the pole, no? Tingin kayo dito sa na-highlight ko, yun yung perpendicular, yung equator.
So, kung ganito naman tayo, kung zenith naman yung reference natin, so, ang kapartner naman niya is yung horizon. Okay, ayan siya. So, punta tayo dito. Ito yung ano no sa yung ating star S. And then ito yung kailangan natin. Etong side na to, side say S. Okay? So as you can see, ang continuation naman yan would be papuntang horizon. Observer's horizon. Ayan. So meaning to say, yung totality niyan would be, no? Parang ito yung lumalabas na pole mo, ito yung lumalabas na equator mo. But yun nga lang, zenith to, ito horizon. But still, yung total na to, yung kulay blue na yan would be 90 degrees din. Okay? 90 degrees din siya. Na kung ito ka, dito ka nakatayo, drawing tayo ng tao dito. Ayan. So, di ba titignan mo kasi ito eh. So, yung angle mo from your horizon, papunta dun sa star, okay, yung angle na yan, which is the same with this one, yung side na to, para siyang tinatawag natin as the altitude. No, ito ay tinatawag as the altitude. Kumbaga siya yung parang ano, no, altitude ng star na tinitignan mo, no, na ino-observe mo, no, from your horizontal, titingin ka pa ganun. So yung angle na yon is yung altitude ng star na yon. So therefore, this side is what we call the altitude. So anong tawag dito sa kapartner? So dito, ang tawag naman dito guys is zenith distance. Ayan na siya. So therefore, zenith distance plus the altitude would be 90 degrees. Yan yung relationship. Okay, na-follow nyo ba yan guys? So sana na-follow. No? Madali lang to guys, basta familiar kayo, no? Yun nga lang, ang dami kasing terms. So the good thing is this video is nare-replay naman siya, no? So you can actually study, no, na paulit-ulit, no, yung topic na to, no, hanggang sa maging familiar ka sa mga terms. Kasi yun lang naman, no, pag familiar ka na, definitely madadali lang naman kasi yung binibigay nga sa board exam na under dito, no. Yun nga lang, mahirap pag wala kang idea. Pero kung gets mo yung mga terms, kabisado mo sila, alam mo kung sino yung tinutukoy, madali lang kasi plus minus lang, no? And then 90 degrees. Okay? So latitude, kapartner, colatitude, 90 degrees. So ito, polar distance, declination, partner, 90 degrees, and then this one, no? Zenith, and then altitude, 90 degrees. Okay, so with that, meron lang tayong isang sample problem for this one. No? Para familiar kayo paano mag-solve, no? Ayan. So, kunin ko lang, guys. Okay, so situation 27 tayo, no? So, basahin natin, guys. During an instant of observation at latitude, so, kasi hindi dito ka located, no? Latitude north, 18 degree, 10.5 minutes. The sun's apparent declination. So, ito yun, no? Declination. So, and true altitude were recorded as 14 degree, 10 minutes, and 35 degree, 20 minutes respectively. So, tinatanong, determine the length of polar distance. So, totally clueless ka dito. Wala, no? Hindi mo masasagot yan. Polar distance. And then determine the length of side S. So, sino yun? And then determine the length of colatitude. O sino rin yun? No? Ang hirap pag wala kang idea. But, since alam naman na natin yan, no? So, let us draw. Drawing tayo ng circle. So, wait lang. Ayan, drawing lang tayo and then madali na to, no? So, let's say for example, ito yung Earth. So, gagawin ko na lang siyang, ano, no?
center na as in ano lang, dot lang siya dyan. So, sinasabi, yung latitude mo daw, so, nandito ka, ayusin nga natin sa Earth. Gawin na natin siyang bilog. So, ito ka, no? Ito yung observer. Ito yung axis. So, ang latitude mo daw ay nasaan? Nasa north ka, no? So, measured from the equator, pa-north ka na 18. So, mean to say, ito yung equator. So, yung angle na ito, okay. Extend natin. Yung angle na ito ay 18 degree. And then, 10.5 minutes. Okay. Now, wherein kapag in-extend natin siya, now we extend this sa ating celestial sphere. So, ito siya. So, from here, papunta dun sa vertical mo, which is yung zenith. Okay, define this as, say, ito ay also 18 degree, 10.5 minutes. Okay, now we also have to extend yung pole. So, extending this. Ito yung ating pole. North pole. Okay. So, with that, kung ito ay 18, 10.5, edi makukuha na natin to, no? Which is, tinatanong ba to? Diba ito, referring to saan? Sa co-latitude. So, may tinatanong bang co-latitude, guys? Meron, no? Yung last item. So, solve na natin siya agad, guys. So, ito ay 18.5. Therefore, definitely, this would be co-latitude ay equal sa total of 90. And then, we subtract yung latitude na 18, 10.5. Okay, so ang dali lang, no? 90 minus 18, 10.5. That is 71, 49, and then 30 seconds. So, tama kaya yan, guys? Okay, so correct. So, next. Ano pa ba? Sa triangle, ang binigay. So, binigyan tayo ng ano, no? Ito, declination. So, ano nga ulit yung declination, guys? That is from the equator, di ba? So, extend natin to. So, gawa tayo dito ng great circle. Okay, and then let's say for example, ito yung location ng star. Okay, ito siya. So, the declination is referring to from the star papunta dun sa equator, no, which is passing through dito sa pole. Ito. Pole, star, equator. So, itong nandito sa baba na to, ito yung declination na equal daw saan? That is 14 degree, 10 minutes. No? Lagay natin. Declination. So, lagyan natin to as latitude. Oh, sino ka partner ni declination? Ito, no, yung side PS, which is what we call the polar distance. Okay, may tinatanong ba na polar distance? Yes, number 1 to 1. So, therefore, makukuha natin yung polar distance using yung knowledge natin na 90 degrees yan, in total na to, and then we will just deduct this one. So, minus 14 degree, 10 minutes. So, the remaining value would be 75 and then 50 minutes.
So, ito na yung polar distance. Okay, tama ba? 75. Okay, so correct. Letter D. Check. So, and then lastly, ang tinatanong is yung side ZS. So, from this figure, ito yun, no? Side ZS. Yung kulay blue na yan. O, saan nga mina-measure yan? Di ba yan yung zenith distance? So, ang measurement naman yan is from the observer's horizon. So, create tayo horizon. Kuha tayo great circle. So, extension, no, itong point na to, ito, and then extend natin yan, pababa sa horizon. No, nakita nyo ba to? So, wait lang, ayusin natin. Extending, ayan, pa ganyan. So, ito yung lumalabas na altitude. Altitude. Na, that is given, no, how much is that? 3520. 3520. Okay? So, meaning to say, no, kung ito ka, ayan, no, sinilip mo siya, gamit tayo ng green. So, from your horizontal, ito yung horizontal mo. Okay. Sumilip ka pataas para makita yung star, and then ito yun. Yung angle na yan. Yan yung altitude. Na, ang hinahanap, hindi naman yan, ito. Hinahanap is itong side ZS, and then knowing the relationship, ZS plus the altitude would be 90 degrees. So, project natin to guys. Therefore, ZS is equal to 90 minus yung altitude na 3520. Okay, so ilan yan? That is 54. Okay, 40. Ayan na. Yan na yung sagot. Okay, are we correct? Okay, yes, we are correct. So, check. So, as you can see, pwede mo siyang, or actually, hindi nga siya pwedeng kapain kasi kung, ano ba, nagbo-board exam ka, wala ka talagang idea. Tapos napansin mo na, parang nag-minus 90 lang, nag-90 minus ano lang, 90 minus ito, 90 minus ito, 90 minus ito. Yun yung mapansin mo sa choices, tama ba? But the problem is, sino yung nire-refer niya? No? Yung 90 minus 18. Kasi pare-pares yung choices eh. O, kayo na siya nagre-refer. Yun yung mahirap. No? Kahit makikita mo na yung choices parang nagma-minus 90 minus the angle lang. The problem is, hindi mo alam kung sino siya dun sa tatlo. So that's why, ayan, na-discuss naman na natin siya. Okay, so yan lang yun guys, no? Sa celestial sphere. So I hope na nag-guess ninyo. And then, familiarity lang guys, no? Yung mga terms and then kung sino sila dun sa figure. So hopefully, nag-gets. And then, ayan, next topic na tayo sa ating next video presentation. So thank you guys again for listening and see you on our next video guys and God bless po.